Thank you so much. Thank you. O, ikaw naman dyan. Boy, ang tarotot mong itinago sa bakol. Pwede kang gumamit ng kutsara at inigor habang may sumisipol. Ito naman ang ayos ang iyong gitara. Sarado pag ako'y kumanta. Pag nag-aruling dapat lahat ay masaya. Kapag tuloy sa sabit na Are you ready? Let's go! Okay! Ay liwanag na ng mga hali. Nakatalim na rin ng mga Kristay. Ang mga parol ay nakasabit na. Magiging sides kumakanta. Rin ang mga regalo. Narap ang mga ng mga arawan ng mga hindi bago. Sabi pa mga regalo. Tayo na ang saya. Let's go! Let's go! Kasi akala. Tapos ka na? Yeah. Thank you so much. Thank you so Wow, much. amazing. Thank you, thank you. Sound effect. Ah, meron pala din yan. Sound effect pala meron. Gusto ko ayusin kasi ang gulo ng buhok ko. Ako naman, Christmas song. Nangaroling tayo dito ha. Live Ha? caroling. Live caroling. Wait lang. Yan. Nawala kasi, wait lang. Ano ba pwedeng maganda? Christmas song. Ah, ito na lang. Ligaya daw, ligaya. Ito na lang. Go. Go, Justin. Chris na ta. Sabay. Hindi sabay? Sabay.
so happy. Sabi, naiiyak ako parang timang. But much can I love you? I'll sleep for a life I have seen. More than all your very much you. I'm saying I love you for my love is your. Merry Christmas. I'll say. You are very much you. I'll say I love you for my love is your. Merry Christmas. Merry Christmas, very much you do. Say down and fast forward, die is your. Merry Christmas, very much into you. Merry Christmas, very much you're the one. That song was brought to you by Duncan. Ligaya mo. Sabay na ba tayo? Pag kumakanta, hindi. Yung kumakanta ako kanina, late ako, no? Sa'yo. Wow. Wow. Check it. Check it. Sinakta ko na labas din. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Di makita. Pakinggan ang tamis ng katahimikan. Para tayong ano no, para tayong DJ ng stream. Yeah, Ay, yeah. Huwag na tayo. May ginagawa ko kaya ako lahat tayo. Sige mamaya after nito. Yeah. Tambak mo ng muso. Halina, iyong pakinggan ang tamis ng katahimikan. Dinggin mo ang bawat tibok ng pusong nagmamahalan. Maligayang Pasko sa mga kaibigan totoo. Maligayang Ja, mag-ano tayo? Alright, ano? May ginagawa kasi ako dito. Sige, wait lang. Lalamigan ko lang, uminit na. Gusto niyo ba magpapastel? Ginagawa ko rin yan sa hub. Ako si Papa Alin? Ja. Ay, talaga ba? Ah. Ayan. Alright, pero break muna. Wiwi lang ako, naiihi ako eh. Okay. Late night talks with Papa Stel and Papa Ja. So magpapasa tayo ng mga... give them to someone else. Keep that magic snowman. Keep those twinkle eyes. Keep Alright, them nagbabalik na si waiting Papa Ja. already knows how to fly. Game? Game. 'Cause all I ever wanted. Oh yeah! There's nothing
ginagawa ko dyan, paano mo ba siya ginagawa? Ay, may ano ako eh, meron akong hosts. So sila yung nagbibigay ng question. Ano lang ako. Ako kasi impromptu, gumagawa ako ng story. Ako meron true story na nagbibigay. Merong true Ay. story. Mas maganda yung sa'yo, true story. Sa akin kasi Maghanap tayo, sa mga may problema dyan sa buhay, sa love life, comment nyo na yung story nyo ng maiksi. Ano bang mga problema nyo sa Pero buhay? mag-ano muna ako, magsasample muna ako ng isang Sige. Papa Stem. Okay. Hanap lang ako ng kanta. Kinikwento mo. Oo. With the music. Oo. So, ganito ko Ako siya ginagawa. tagapayo lang, tagapayo. O sige. Game. Start ako Mag-isip lang ako ng story. Okay. Magbigay ka ng isang problem. Tapos mag-i-impromptu tayo na story. Balisaw-saw. Isang scenario. Balisaw-saw. Hindi may scenario. Balisaw-saw? Kunwari magde-date sila nung crush niya, kaso hindi sila tumagal sa resto kasi ihi siya ng ihi. May balisaw-saw siya. Okay. Okay, may balisaw-saw. Okay. Okay, ready and go. Covers PH. Papalit ako. Kami ng loob. Hanggang sa natuloy na nga po ang mga gusto namin at nagkatuluyan kami. Sabi nga namin, Mike and Janica forever. Ginusto namin ang mga bagay-bagay at napakasaya namin. Dumating ang isang araw na sinubok ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nakita kami ni Janica upang mag-dinner sa isang lugar. Ngunit napakaraming bagay ang hindi namin inaasahan na sumubok rin ng pagmamahal ko kay Janica. Nangyari ito habang kami ay kumakain. Hindi mapigilan ng aking pantog
Grabe naman ang kwento ni Mike, Grabe. partner. Talagang nakakalungkot. Talagang nakakalungkot yung mga Oo. ganong kwento at Kaya alam mo, ang na-realize ko dyan talaga, dapat pag pupunta kayo ng date, dapat ready kayo, hindi na naiihi, gano'n. alam nyo, isa lang ang nag-iisip kong dahilan kung bakit siya iniwan ni Janica. Bakit? Hindi pa talagang tiwala si Janica kay Mike. Dahil kinabahan siya. Alam nga nila na mamahalin ng restaurant na pinuntahan. At sa sobrang tagal ni Mike sa banyo, akala ni Janica hinihintay na mabayaran ni Janica muna ang bill. Kaya't kinabahan at nagdesisyon si Janica na iwan yan. Yan talagang madalas na problema ng mga kababayan natin. Kaya Mike, yun na nga. Kung magsi-CR ka, sabihin mo lang ang totoo. Dapat maging transparent at open tayo sa mga partner natin, di ba? Transparent naman siya, lalo na yung ihi niya. Ayun naman ang magbuti doon. Kung walang kulay at hindi sobrang dilaw o baka mapula na ang kanyang ihi, delikado na yun, di ba? So, mabuti na rin naman na transparent ang ihi mo, Mike. Yeah. Yeah. Kaya naman, sana sa mga susunod na date ni Mike, hindi na mangyari yon. Or kaya naman, magdala siya ng arenola. Tama. Pwede namang ilagay lang yun sa ilalim ng inyong lamesa, di ba? Kanta ka na lang pag umihi ka na para hindi marinig. Oo nga. Tsaka, ano ba naman yung maihi ka sa shorts mo? Mas mahalaga ba yun kaysa sa date nyo? Tama. At least, pinatunayan mo sa kanya na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, hindi mo siya kayang iwanan. Yes. Diba? Pero alam mo, minsan, talaga ganyan talaga. Feeling ko, Ano? Ano? kahit nandyan, alam mo nasa pangalan na ni Janica na nandyan siya. Oh. Pero iniwan pa rin. Yun ang masakit, diba? Ha? Anyways, may story ka ba dyan? May story ka ba? Ang hirap naman tapatan nung istorya mo. Ay, grabe Tagapayo naman. lang ako. Ginagawa ko lang kasi talaga tagapayo. Tagapayo. Sige, ganun na lang. Nagbabasa ako ng mga tunay na tagapayo talagang. Di ganun na lang. Yung payo mo, ibabase mo dun sa storya na binasa. Kuwari ikaw yung sige. Ako yung tagapayo. Oh. Kaya nga, yun nga yung sinabi ko. Oo nga. Gutom na ako Magbasa tayo. Kuha ka muna ng pagkain habang nagbabasa ako ng mga ano. Hindi pa tapos ginagawa pa yung pagkain Okay, hanap ako ng mga sa mga viewers natin ngayon, it's your time. I-text nyo lang sa comment ang inyong mga love Questions. stories, yung mga question sa buhay, Mga ang mga tanong, problema. anong pwedeng gawin? O kaya, ang inyong mga heartbreak. At baka Yeah. naman ay masolusyonan natin yan ngayong gabi. At mga mga paano or mga what if nyo. Ito, sabi ni Cha. Galing Oo. kay Cha. Yung boy best friend ko po na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years. Wow! Ano pwede gawin mabalik ang dati? Uy, dati. Ayan, ano yan? Ano mo yan? Tawag dyan? Childhood. Oo, hindi, ano mo yan? Pangaralan mo yan. Ikaw yan. Oh. Ayan, sabi ni Cha, kailangan, hindi ka na magkikwento, hindi mo na siya kakwentuhan. Okay. Diretso na tayo sa Oo. payo. Okay. Alam mo, Cha, yung mga ano sabi, nagano siya, boy best friend ko na hindi na kami nagpapansinan almost 3 years, ano pwede gawin para mabalik ang dati? Una mong gagawin, pakinggan mo ang dati ni Sam Concepcion. Ayan. Yan. Para mahimasmasan ka at maintindihan mo talaga ang tunay mong nararamdaman. Di ba? Tama? Ayun na nga ang pagkain. Dumating na. Logi. O, Cha. Ano Ayun yan? na nga. Di ba? Kumain na lang ako. Ayan.
saktong-sakto din ang ang kwento na yan sa ating bagong letter sender. Uy, talaga, may bago tayong letter sender. Oo, may letter sender. About sa mga nakaraan. Oo, at ang sabi niya ay, kung maibabalik niya lang daw sana. Yun. Okay, basahin natin ang kanyang sinulat sa ating programa at tunghayan natin kung ano ang nakapaloob dito sa kanyang sinulat. Okay. Dear Papa Stel, sumulat ako sa inyong programa dahil hindi ko na po talaga alam ang aking gagawin. Nagsimula ito sa istorya naming magkaibigan. Ako nga po pala si Dahlia at ang kaibigan ko ay si Rafael. 12 years na kaming magkaibigan, bata pa lang, parehas na ang aming pangarap. Parehas na namin pinangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Nagawa naman namin iyon, Papa Stel. At eto, masaya kami sa kung anong narating namin. Kasalukuyan kaming nasa Australia. Isa kaming mga ganap na nurse dito. At sobrang saya namin bilang magkaibigan. Pero may mga bagay talaga na masasabi ko kung maibabalik ko lang sana. Noon, lahat ng sikreto ko ay nasasabi ko sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Ngunit, hindi ko na malaya na nahuhulog na pala ako kay Rafael. Inamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Sa pag-aakalang, parehas din siya ng nararamdaman sa akin. Ngunit, nagkamali pala ako, Papa Stel. Kaibigan lang pala ang turing niya sa akin. Siguro ay nahingi ako ng sobrang ibang kapalit sa pagmamahal na sinabi ko sa kanya. Mali ata ang ginawa ko at himbis na maging magkaibigan kami, tila nawala ang tiwala niya sa akin. Kaya naman, sayang, bakit ako nag-alilangan? Tuloy ngayon'y lumuluha at nanghihinaya. Kaya tinanong ko ulit siya kung handa ba siyang ibalik ang aming pagkakaibigan. Nahirapan akong tanungin sa kanya yon dahil alam kong sensitibo sa kanya ito. Alam kong naging awkward ang pagiging magkaibigan namin dahil sa pag-amin ko sa kanya. Ngunit, hindi ata talaga madadaig ang pagkakaibigan. Tinanggap niya ulit ako. At sinabi niyang handa naman siya maging kaibigan ako muli. Ngunit ako'y nalungkot, Papa Stel, nang malaman kong may girlfriend na pala si Rafael. Pero hindi naman tumigil doon ang pagiging magkaibigan namin pagkos masakit man sa akin. Tinanggap ko na lang ito bilang kanyang kaibigan at masaya ako para sa kanya. At bilang kaibigan niya, ang gusto ko'y lagi na lang sa piling mo. Tanging sa piling
Wow. So, ayun na nga. So, medyo Grabe. nakaka-relate ata si Chucha. Kakwentong... Dahlia. Mm-mm. Oo, nasa nabasa mo. Kasi, kung may babalik niya lang sana, wala naman siyang ginawang masama. Umamin lang siya. Pero, anyways, ganun kasi talaga yung minsan isipin mo ano bang mas mahalaga, friendship o yung nararamdaman mo. Diba? Alam mo, actually, ang maganda doon, yung napagdesisyonan nila na sa Australia pumunta. Kasi, dahil sa Australia sila, naging okay lang lahat. Naging ayos lahat. Ha? Ganyan, Australia. Feeling ko rin marami sa mga viewers natin ang nakaka-relate sa storya ni Dahlia at ni Rafael. Yes. Parang marami nakaka-relate. Sa totoo lang, kasi sa mga ganyan talaga, like uso yan sa mga magkakaibigan, yung parang, wait lang, dapat meron tayong background music kahit nagsasalita tayo. Okay. Alam mo, ang maganda doon, nagsalita siya, di ba? Sinabi niya yung tunay niyang nararamdaman sa kaibigan niya. At least, napaaga. Nalaman niya agad na hindi siya ang gusto nung ni Rafael, di ba? Eh, ba't ganyan yung background music natin? Kasi, kung ako sa'yo, Dahlia, pwede mong pakinggan yung kantang Kaibigan ni Justin. Baka sakaling Ay, makarelate ka. Yun yung Ayan! other story Ayun, mo. daming watching from Australia. Ayan, Melbourne. Yeah, watching from Australia. Yeah, marami tayong mga tagapanood ng ating programa. Yes. At balita ko, may gumawa ata ng poster natin. Meron? Dear Papa Stel, special guest, Papa Ja. Thank you sa gumagawa ng poster. Parang yung kasama ko dito, parang nagiging mukbang na, ano? Well, uso talaga yun sa mga magkakaibigan. Yung parang, alam mo yun, parehas ng pangarap, pupunta sa ibang lugar para gawin yung mga nagpapasaya sa kanila. Tapos di nila namamalayan, parang, alam mo yun, may nabubuo na palang di ba? Pagmamahal sa bawat isa at hindi naman mali yun. At para sa mga tagapanood na ating programa na nahihirapan umamin, sabihin ang nararamdaman nila, siguro ito na yung sign. Stein, para wag kayong magsalita. Ay, baliktad. Tingnan niyo yung nangyari kay Dahlia. Na heartbroken lang siya. Kasi dapat di mo sabihin, ikimkimin mo lang sa loob mo hanggat makita mo yung sign na kung gusto ka ba niya talaga o hindi. Or kung magkaibigan talaga kayo at doon mo mapapatunayan kung tunay mo siyang kaibigan sasabihin niya sa'yo na meron siyang gustong iba. Oo, totoo Hindi ka yan. niya papaasahin, di ba? Tama, di ba? Kaya nga Dahlia yung pangalan mo, hindi mo pinakatawanan yung Dahlia. Dapat dinalya mo lang yung damdamin mo, hindi mo na binigay. Ganun ba yun? Oo. Saan ba sila sa Australia? Sinabi ba kung saan sa Australia? Wala, Australia lang. Ang galing nga kanina niya lang daw sinend, nakarating agad. Ang galing. Nakasobre pa yun Bilis. Kangaroo ata yung pinadeliver niya. Sige. Ngayon naman, sino ba ang gustong mag-share ng kanilang mga heartbreak stories? Mga problema sa love life? Hingi ng payo? Ay, titingin ako dito ng mga kwento na sinend ng ating mga tagapakinig. Ito. Oh. Si Jelina. Oh. Sabi niya, paano pag bumalik yung first love ko, masaya naman na ako. So meron na siyang current relationship. Kaya lang binabalikan siya nung nakaraan niya, yung first love niya. Maybe the one that got away niya before, di ba? Oo. Alam mo, saktong-sakto yan sa nabasa kong letter sender ngayon. Oh.
Saktong-sakto. Hmm. Ito nga, oh. Gusto mo basahin na natin? Go. Okay. Covers PH. Ang sulat na ito ay galing kay Martin. Oh, galing kay Martin. Kaya bago ang lahat, alayan muna natin ang kanta si Dear Papa Stel, ako nga po pala si Martin, taga Manila. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin at sa aking kaibigan na si Martina. Ang galing, no? Magkaparehas po kami ng pangalan. Iniisip ko nga po, baka talaga nakatadhana kami. Ang galing lang din na lahat ng gusto ko, gusto niya rin. Kaya mas napapalakas lata yung kutob ko na bagay kami para sa isa't isa at nakatadhana kami para sa isa't isa. Nagkatotoo nga, naging kami po ni Martina, Papa Stel. Napakasaya ko. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo simula nung sagutin ako ni Martina. Napakasaya naming magkasama at napakadami naming pangarap. Ang pinakagusto ko kay Martina ay kung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Na minsan, inaalagaan niya na rin ako na nakakalimutan niyang boyfriend niya pala ako. Akala niya anak niya ako. Pero Papa Stel, dumating din ang panahon na hindi kami nagkaugnayan. At lumabo ang lahat, Papa Stel. Noong mga panahon na inakala ko nakatadhana kami, naisip ko baka hindi pala. Naisip ko na rin na baka mamaya hindi pala talaga. Na-realize ko na baka kaya pang ilaban. Baka kaya pa namin pag-usapan. Baka pwede pa namin mabalik, Papa Stel, kung ano talaga kami ni Martina. Alam kong mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Ngunit nung isang araw, Papa Stel, nung ako'y pumunta sa kanila, nakita ko na si Martina pala ay meron ng bagong boyfriend. At nakita ko yun, Papa Stel, sa aking dalawang mga mata. Ang boyfriend niya pala ay ang aking matalik na kaibigan na si John. Hindi ko lubos maisip, Papa Stel, na napakabilis niyang mapalitan ng isang tulad ko. Siguro nga, hindi siya masaya sa akin, or baka hindi talaga akong pinagtadhana. Kaya nasabi ko na lang na
baka hindi na tayo pwede. Kaya pangarap ko na sana'y maging masaya sila dahil narito lang ako palagi para suportahan siya. Kahit na hindi na kami pwede papastel. Grabe yun. Grabe naman. Grabe. Alam mo ba, Ano? ang apelido niyan, De Jesus, di ba? Si Martin De Jesus. Oh. Kakilala ko yan eh. Ah, talaga? Alam ko talaga ang tunay na storya. Talaga? Kung bakit hindi sila pwede. Bakit? Kambal sila ni Martina. Ay, talaga ba? Kambal Grabe sila. naman. Hindi naman siguro. Nako, naghiwalay lang ang mga magulang nila kaya hinati sila. Parang bad yun. Parang bad yun. Kaya hindi sila pwede dahil nga sila ay kambal. Ano to? Game of Thrones? Yun nga ang totoo. Actually, doon binase ng Game of Thrones sa kwento nila. Yung storya ng mga Lannisters. So anyway, kaibigan, tropa ko kasi yan si Martin. Oh. Buong akala nila, kasi magkalapit lang sila, taga Mandaluyong yan eh. Magkalapit lang yung bahay nila. Mm. As all this time, akala nila meant to be sila. Kasi sabi nga nila, ay, di ba sabi-sabi na pag laging magkasama, pag magkakatuluyan kayo, pag magkamukha kayo, ganyan. Nagiging magkamukha na kayo pag lagi kayong, pag meant to be talaga kayo. Tapos sabi nila, ay, pares pa yung pangalan natin. Ganun ba yun? Di nila alam, kambal pala sila. Kaya, ginawa ni Martina, ayun na nga, sinubukan niyang malimutan si Martin lahat ng good memories nila together. Kaya, minahal niya si John. Ngayon, actually, ang biktima dito si John. Kasi pinilit lang siyang gustuhin ni Martina, pero wala talagang love for John. Ginagamit lang siya para makalimutan talaga si Martin at lahat ng nakaraan. So, ayun. Iba kasing apelido ginagamit ni Martina yung sa nanay. Kasi ang kasama niya yung nanay nila. Ayun ang tulad ng story. Parang very wrong naman yung ginawa ng ating letter sender. Yeah. Hindi naman nila alam and wala namang intimate na nangyari sa kanila. Kumbaga, they just loved each other. Siguro, akala nila it's the love na for relationship. Pero, it's for pala, yung, bugso ng dugo na pagmamahal sa iyong kapatid. Ayun. Pabos na yung kinakain ko. Yan, dami nanonood ng ating programa. Dami nanonood ng Papa Stel X, Papa Ja. Sarap. Kaya, ayan, ang payo ko na lang sa mga nagkakagusto sa mga medyo kahawig nila or Ano ba yan, Justin? kapangalan, muna is, syempre, in general naman, aalamin muna natin yung background ng tao, diba? Ano yung istorya niya, ano ang pamilya, kamusta ang pamilya, sino, diba? Nang sa ganun alam natin at buong puso nating tatanggapin ang tao ng ang katauhan ng minamahal natin. Okay. Kaya Martin, ayan, tagal na natin hindi nagkikita pero di ka pa rin pala, salamat sa pagkwento ng iyong heartbreak story. Alam kong matagal na iyan at naka-move on ka na. At salamat at pagpapa-unlock dito sa aming programa. Okay. Okay, Ano naman? dumako na tayo sa ating next story. Ready na ba? Sige. Ako lagi naman akong handa para sa mga payo sa buhay. Okay.
Dear Papa Stel, sumulat po ako sa inyong programa para makwento ko po ang storya ng aking buhay. Ako po si Angelique. Isang normal na babae lamang po ako na umibig sa isang pinakamamahal na lalaki sa buong mundo. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang love story namin, Papa Stel. Pero nung nakilala ko talaga si Louie, nagbago ang mundo ko. Nung una ko siyang makita, ganito na agad ang sinabi niya sa akin kahit hindi kami magkakilala. Miss! Excuse me lang po, miss! Ano ba yan, kuya? Pasensya na, miss. Di po kasi kita nakita eh. Kuya naman, nakakainis ka eh. Kita mo nakaputi ako oh. Ganon nagsimula ang love story namin ni Louie. Nung una akala ko, maiinis ako sa kanya. Pero, parang may gayuma ata tong si Louie at nabigla na lang ako at nadala ko sa mga matamis niyang mga salita at sa kanyang mga tingin sa akin. Nagulat na lang ako na naging magkaibigan kami at sa kinatagalan ay bigla na lang akong tinanong ni Louie, Angelique, ito seryosong tanong. Kita Louie, ginawa ko ito para sa atin. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko. Till I met you. Maraming salamat po, Papa Stel. Nagmamahal, Angelique. Yun ang story ni Angelique. Yon. Ang tawag kay Angelique ay, Ano? alam mo, di ko maintindihan yan si Angelique. Bakit? Siya ang letter sender, siya rin pala ang nang iwan. Di niya kasi Sira alam ang ulo kung pala ano. siya. Di niya kasi alam anong gagawin niya. Anong mapapayo mo kay Angelique? Ang mapapayo ko kay Angelique wala akong masabi. Ano yun? Feeling ko lang masasabi ko kay Angelique, naiintindihan ko na maraming question sa utak mo, natatakot ka, na parang hindi mo sure eh. Hindi mo sure kung ano magiging future mo with Louie. Pero, di ba may kasabihan tayo, you'll never know until you try. Di ba? So, kung mahal mo naman yung tao, ba't di mo subukan? I mean, wala namang masama, di ba? Tapos,
parang ngayon, ang dating, parang nagsisisi siya na parang nangihinayang siya. Bakit niya iniwan? Ba't hindi niya sinagot? So parang, for me, di ba, parang dapat kung may nararamdaman ka sa tao, dapat, di ba, di mo na sinayang yung opportunity. Parang ganun. Ang masasabi ko lang kay Angelique, pili ko may dahilan kung bakit siya umiwas. Bakit? Yun ay feeling ko ang turing niya talaga kay Louie ay isang kapatid. Brother Louie. Yun talaga. Yun ang turing talaga ni Angelique kay Louie. Akala isang kapatid siya. Kaya umiwas siya. Yun lang ang niya, Brother Louie. Ang ano niya Tama kay rin ang Louie. desisyon ni Angelique. Tama naman. Louie. Yung pala yun. So yun lang ang mapapayo mo kay Angelique. Yes, tama ang desisyon ni Angelique. Yes. Ganito lang ganito. Wait lang, asan na yan? Ay, hindi. Wala, naglag. Ganyan, Ah, ganyan. Oh. Ayan, yung voice. Oh. Wala yung voice. Mahirap yung voice. Ay, eto may letter sender. Oh, may letter sender. Ayan, ikaw magbabasa niyan? Mm-mm. Tulog. Galing kay... Wait. Hoy, matulog na yung mga may bukas. Tama na kakapapastel nyo dyan. Matulog na kayo. Galing kay Raymark. 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 Yan ba yung driver nila, Ma'am Rain? Si Kuya Raymark? Actually, hindi. Pero driver din daw siya. Ayan. Ah, talaga? Oo. Sabi, Papa Jack. Ang kalib-in ko ng 5 taon na, nalaman ko na may anak na pala siya. Actually, nabuntis ng iba. 5 taon na kaming magkasama, ngunit hindi kami, Papa Ano ba? Cha, 5 taon na kaming magkasama. At alam ko na gustong-gusto niya magkaanak, ngunit nasa akin ang problema. Tinatingnan namin ito sa doktor. Pero akala ko after namin patignan,
masaya pa rin naman kami as long as magkasama. Ngunit nagulat na lang ako na isang araw, nalaman ko na buntis na nga siya. At tinawagan ko siya. At tumawag ako sa telepono. Tinawagan ko siya na dahil nami-miss ko na. At ayun na nga. Kakanta ka ba o magkwento? Hindi ko alam paano ito kantahin eh. Tinawagan ko siya. Sana pala. Dahil, at sa pagtawag ko, okay pa rin naman kami. Doon pa rin ang sweetness namin. Naalala ko yung mga panahon, 5 taon na pinagdaanan namin. Gusto kong tanungin sa kanya kung bakit niya nagawa sa akin yun. Marahil nga at na hindi ko kaya yung ginagawa. Hindi ko kaya yung ginagawa. Nakiya. Yun na pala yun. Ano no? Ayun na pala yun. Oo, hirap din ka kasi no, kanta mo, juntis ka na pala. Nung tinawagan ko siya, ay nalaman ko na. Juntis ka, niloko mo ako, tayo ka. Juntis ka, juntis ka. Napagod na. Maghahanap ako ng bagong mga letter sender.
Paano na kaya, Papa Jack? Panias! Ang mapapayo ko lang sa'yo, Jaime, dahil totoo ang nararamdaman mo, lalabas at lalabas yan. Malalaman at malalaman ni Christine. Malay mo nga alam na niya at naghihintay lang siya na sabihin mo sa kanya, di ba? So, yang paano na kaya